Mahilig po ba tayo mag-alala, problema? Do you worry sometimes that you are not worried? May mga ganong tao. What do you worry about? Ang pag-aaral natin isang dapat paulit-ulitin dahil patuloy na nalilimutan kumisang i-apply ng buong buo. For the nth time, do not worry. Salamat Ama dahil maaari kaming mapayapa, mapanatag, dahil kayo ang aming Diyos. Sa sandaling ito, payapain niyo po kami, turuan, at palakasin niyo aming katawan, isip, para lalo naming maunawa ang mensahe ninyo. Father, we ask you to be our speaker, be our preacher. We want to hear only your voice. Use your servant only as your instrument. At nawa sa paalala niyo, pagtuturo, Panginoon, mahango ang marami sa amin sa mga di naman kailangang mga pag-alala. Maturuan kami upang ano ang dapat namin gawin para mabawasan o mawala ang mga pag-iisip na mga nakakatakot, nakakalungkot, at nawa ang inyong pag-ibig maghari sa aming buhay. Sit on your throne of power, dispense blessing to your people, lift up only your name. We ask you, Father, to speak to your people in power, in majesty, to the point that we can get healed, empowered. Father, we thank you. We honor you in the name of your Son, Jesus. May mga tao ko minsan, sila sabi, alam niyo po, nag-aalala ako. Bakit? Kasi po hindi ako nag-aalala. Di ba nakaka-worry that I am not even worrying about anything? So hindi na nga nagwa-worry, ipinagwa-worry pa ang hindi niya pag-aalala. Maraming turo ang Panginoon tungkol dito at isa na yung lagi nating gustong sariwain from Matthew chapter 6, 25 to 26. I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Sa simula pa lang, paulit-ulit nating sinasariwa ang ganitong mga turo ng Panginoon dahil talagang laging kailangan ng tao. Sabi niya, di ba sinabi ko na sa kainyong huwag kayong maging masyadong mapag-isip, masyadong mamroblema, masyadong mag-alala? Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin o inumin o isusuot dahil higit naman dyan ang kahulugan ng buhay. Hindi kayo binigyan ng buhay para lang kumain at uminom at magbihis at hindi lang yan dapat ang concern ng buhay. Masdan nyo ang mga ibon sa himpapawirin, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, wala silang agriculture, pero pinapakain sila ng Ama sa Langit. May paraan para sila mapakain. Hindi naman sila nag-iipon ng mga grains, ng mga seeds, ng mga pagkain nila, pero tulad nyo rin na maalalahanin, sila'y buhay kahit hindi sila laging nag-aalala. Higit naman kaysa ibon ang halaga ninyo sa Ama. So Jesus addresses a most common concern, which is worry about basic needs. Of course, this kind of worry involves a major sector of society, very especially the underprivileged, those who don't have enough income, the poor, for instance. Pero hindi lang naman sa mga maralita ang pag-aalala. Because there are people who still worry though they are rich. Marami na silang kakainin at buong buhay man na ipag-impok na. Marami silang damit, marami silang iinumin pero nag-aalala pa rin. Some people in fact whom God bless with wealth, power, and fame could even be worse warriors. Mas malala pa kumisang mag-alala yung mga taong mapera, may kapangyarihan, kilala, o sikat. Kinatatakot nila na mawala o mabawasan ang kanilang kayamanan, mabawasan o mawala ang kanilang pagiging sikat o ang kanilang kapangyarihan. Samantalang nung pinanganak naman sila, hindi naman nila laging hawak na yung mga katangian at kalakasan na yon, para bang hindi na sila mabubuhay pag wala yun o pag nawala o nabawasan. Napatunayan na nila kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanila at itutuloy na lang nila o maintain o kaya ay dahan-dahan nilang bibitawan dahil hindi naman habang panahon ikaw ang may hawak sa corona, hindi ikaw ang may hawak sa tropeo, hindi ikaw ang may hawak sa
starring roles kung artista ka. Hindi laging ikaw ang chief executive, hindi laging ikaw ang bida. Pero merong pag nakatikim na noon ay ayaw na nilang bitawan, nagkakaroon tuloy sila ng mga mabibigat na dalahin sa buhay. Na ni ayaw man lang luwag-luwagan ang kapit para makarelax sila. At sabi ng Panginoon sa ganitong uri ng mga pag-alala, don't worry about life. Don't worry about basic needs. Very clearly, the Lord is trying to emphasize that life is a gift to be enjoyed, not a problem to be solved. That it should not be worried about, it should be enjoyed to the fullest. Sabi niya sa John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the fullest. Life is meant to be lived fully, not to be problematized. Pero pag sinabing don't worry about your basic needs, dapat linawin natin na hindi naman ibig sabihin na don't work for your needs. Yung iba kasi pagka sinabi nila, I live by faith, I don't worry, I believe in God. Ang ibig sabihin nila, they don't work. Wala silang ginagawang paghahanda o pagpaplano sa buhay dahil sasabihin nila, I live by faith. Para yatang maling application niya ng faith because the Bible is clear, faith, if it has no works, is dead. True faith works. At kung tayo may pagkakilala sa Diyos, may pananalig sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. At ang utos ng Diyos, 6 days you shall labor, and on the 7th you will rest. Ang sinuutos ng Panginoon, plant so that you will harvest. What you plant is what you will harvest. Work so that you will have food. So that when you say, I live in faith, I live by faith, hindi ibig sabihin na kesera-sera, kahit ano na lang mangyari. Wala akong plano, bahala na lang na kung ano man na mangyari. Hindi ganoon. Kundi, I live by faith, I live in faith, therefore, I do what God, whom I believe in, tells me to do. I work, I am a good person, I am productive, and because of that, I'm expecting a harvest in life, I will not worry. Pero pag wala kang ginagawa kahit ano, dapat ka mag-worry because what you plant is what you will harvest. Kung anong tanim mo, aanihin mo. So pwede lang matanggal yung pag-aalala kung nagtatanim ka. Nagtanim ka kahapon, nagtatanim ka ngayon, pues huwag ka mag-alala bukas. Kasi may tanim ka. At kung may iba't iba kang tanim, para kung ibang tanim mo hindi nag-click, may ibang tutubo, may ibang magkakaroon ka ng kapakinabangan, then you can lessen or eliminate worry in your life. Pero sabi ni Lord, it's very interesting, life is more than food and drink. Malalim. Hindi lang sinasabi niya na huwag lang kayong laging mag-alala tungkol sa kakainin. Hindi naman puro pagkain lang ang buhay. Anong ibig niya sabihin? May ibang halaga ang buhay. May matataas na kahulugan ng buhay na kung lagi lang pagkain ang iniisip nyo, lagi lang iinumin at isusuot basic needs, hindi kayo magkakaoras, hindi kayo magkakaroon ng lakas na atupagin yung matataas na mga pagpupunyagi. That when you're always dedicated to the very basic things in life, you will never graduate from it, above it, and you will never reach higher planes of consciousness and existence. Sabi niya, hindi lang kayo dapat sa basic. Dapat makagraduate kayo dyan. Kaya kalaban ng true spirituality ang sobrang karukhaan. Ayaw ng Diyos na tayo maging marukha, maging poor. Kasi pag lagi tayong poor and needy, hindi tayo gagraduate to higher levels of our humanity. Araw-araw, wala kang inaatupag kundi maghanap buhay, kahit isang tuka. Hindi mo na ngayon mapapakain ng iyong espiritu, hindi mo na mapapakain ng iyong personalidad, hindi mo na ma-develop ang iyong mga talent, hindi mo makagawa yung iyong mga pangarap. Kaya sabi niya, hindi lang tungkol sa basic needs ang buhay. Anong kakambal na unsaid sa katuruan na ito? Kung ayaw mong lagi nag-aalala ka sa basic needs mo, kailangan sa tamang panahon, gawin mo ang dapat, magtanim ka, magtrabaho ka, magsikap ka, at nang umani ka sa iyong mga ginagawang ito, at pag umaani ka na noon, makakapunta ka sa mas mataas na uri ng pamumuhay. You will be able to refine your talents, you will be able to fine-tune your calling from God, you'll be able to refine your gifts and do finer things in life. Sabi niya, hindi lang dapat sa pagkukumahog sa paghahanap buhay ang tao.
Naghahanap buhay ka para ka lang may ikabuhay, at pag may buhay ka na, doon mo ngayon makita yung full life, the fuller meaning of life. Meron kasi mga tao, ang tingin nila sa living by faith and living by believing in God is by not doing anything. Hahayaan na lang nilang umulan ng pera, umulan ng gamot, umulan ng kailangan nila sa buhay na hindi naman nangyayari. So you want to worry less, especially later in your life, do what is right habang may panahon. Kaya yan yung sinasabi sa Proverbs 31 na this woman who is very good in making money, she can laugh at the days to come. She is not worried about the future. She is not thinking about what to eat, drink, or wear kasi nagsikap na siya habang maaga at umaani na siya ng bunga ng kanyang labor. So do not worry, primarily because the giving of provisions is God's role. Hindi main concern ng tao kung paano siya tatanggap ng pagpapala. The role and concern of people is to obey God. And when you obey God, you are placed in the center of God's blessings, then you don't have to worry about such things. And of course, one of the meanings of obeying God is to work on time and to work enough. So be more concerned about obeying God, especially in being productive, then you don't have to worry about the basic things. Now, you worry if you are not obeying God. Yun ang dapat ipag-alala. At lalo na sa pag hindi mo pagsunod sa Diyos, sa tahasang pagsuway sa Kanya ay parang umaasenso ka pa, gumaganda ang mga pangyayari, mas mag-worry ka kasi hindi ganon ang ipinahayag ng Panginoon na katotohanan. So may balik, may ganti, may ani pag gumagawa tayo ng mali. Matthew 6:27 to 30. Dagdag pa ng Panginoong Jesus tungkol sa pag-alala, can worry make you live longer? Why worry about clothes? Look how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Maraming kausap ang Panginoon nung itinuturo niya ito at sinasabi niya, mapapahaba ba naman ang buhay niyo ng inyong mga pag-aalala? Bakit sobra kayong lagi na lang nag-iisip tungkol sa isusuot? Tingnan niyo pati ang mga damo, ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nag-iisip ng ganyang mga bagay, pero binibihisan sila ng Diyos ng magagandang mga kulay, magandang mga texture, na kahit sa kayamanan ni Solomon, hindi siya nakapagbihis higit sa ganda ng mga bulaklak sa parang. Kung ang mga damo ay binibihisan ng Panginoon ng maganda, samantalang buhay sila ngayon, bukas hindi na sila buhay, kayo pa kaya ng mga tao na mahalaga sa Diyos? So niya, bakit kakatiting ang inyong pananalig? Bakit kayo liliit ng inyong pananampalataya? Here Jesus says the truth about what He has been saying. It is useless to worry. May historical context ang sinasabi na ito ng Panginoon sa pag-aalala sa damit. Kasi nung araw sobrang maraming mahirap. At ang lingid sa kalaman ng maraming tao noong unang panahon walang maisuot na damit. Mayayaman lang ang may damit. Yung mga hindi mayayaman, halos gapak-gapak na, sira-sira na yung mga damit nila. Sa katunayan, nung minsan ang inyong lingkod dumalaw sa ating mga missions sa Mindanao, may mga katutubong mamanwa na dinalaw tayo. Nung dumating ako, nagtago lahat. Alam niyo kung bakit sila nagtago, ayaw humarap? Mga walang damit. Wala silang naisuot na damit. Kaya kung minsan tayo, titingin ka sa cabinet, nag-iisip ka kung anong coordinates ang gagawin mo, anong isusuot mo, ang tagal-tagal mong mamimili, hindi ka mapakali. Think of these people who don't even have anything to wear. And I saw them, they were hiding behind mga poste, mga maliliit na halaman, kasi walang suot. Nung dinalaw ko sa ating relocation village. So hindi malayo na ganoon din ang maraming tao nung panahon ni Jesus. Kaya lagi sila nag-aalala tungkol sa damit.
Pero sabi pa rin ni Lord, nevertheless, sabi niya, hindi lang naman kasi dapat yan ang inaalala sa buhay, may iba pa. Dapat gumraduate kayo sa ganyang level ng pangangailangan. Magsikap kayo. Be faithful in obeying God, work and plan so you go beyond basic needs and you can develop your higher level of humanity. At sabi niya, sa pag-aalala, wala kayong mapapala. Kung gusto ninyong iayos sa inyong buhay, huwag pag-aalala ang gawin nyo. Do something positive. Plan, work. Pero ang pag-aalala, nakatingin ka sa malayo, nakatulala ka, walang magagawang mabuti sa iyo yan. Hindi niyan pahahabain ang iyong buhay, paiigsiin pa. Worrying won't extend your life. At kung sinasabi niya yung about clothes, hindi naman lagi sa mga taong walang maisuot, kundi yung hindi lang alam kung anong gustong isuot o hindi kontento sa kanilang wardrobe. The Lord is saying, do not worry about non-essentials. May suot ka na, tama na yun, huwag ka na masyadong mamroblema kung branded yan o hindi. Ngayon, kung pinagpapala ka ng Panginoon, marami kang pambili ng mga branded things, di gawin mo, pero kung wala, huwag mong problemahin. Yung may damit ka lang, tama na. Hindi ka nakahubad, hindi ka naka-expose sa elements, that should be good enough. Don't worry about non-essentials. Tulad ng sabi niya kay Martha, meron silang fellowship sa bahay nila Martha, hindi na maka-attend si Martha ng fellowship, nasa kusina, busy-busy. At pati yung kapatid niyang babaeng nakaupo doon para makinig, pinapapunta niya sa kusina para tumulong sa kanya. Nasabi sa kanya ni Lord, alam mo Martha, masyado ka maraming inaalala, pati mga hindi naman kailangan. Anong ibig sabihin ni Lord? Tulad ng sinasabi niya dito sa binabasa natin, mas maraming mahalaga kaysa pagkain. At kung sakasakali na wala tayong kakainin na sobrang luho dahil nakiupo ka rin dito at nakiaral, mas mabuti na yon kaysa ang inisip mo lang yung merienda natin pero hindi ka na naka-attend. At kumisan, yan ang disadvantage sa mga hosts ng mga Bible study, ng mga fellowship. Hindi na sila maka-attend, hindi na sila nabe-bless. Kasi puro yung kusina, puro yung bahay, puro yung linis, puro ayos ang naatupag nila. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Maganda yung mga bagay na yan, pero kung makakasagabal sa inyong higher development, ng inyong spirituality, then simplify. So that you can focus on more noble things. Don't worry about particulars. Sabi ni Lord kay Martha, our event, our prayer, our Bible study, our worship, our fellowship is more important than an elaborate meal. Let's simplify. So Matthew 6:27, sabi niya, can worry make you live longer? And the obvious answer is no. It could even shorten your life. Why worry about things that God loves to give? Like basic needs as clothes, food and drink, and even beauty. Sabi niya, God is God of beauty. Hindi lang siya lumilikha ng damo, ginagandahan pa niya yung mga kulay, pinapaganda niya lahat ng nililikha niya. Kayo pa kaya ang hindi pagandahin ng Diyos? God does not only give basic things, He even makes things beautiful. And if God would give nourishment and beauty to short-lived plants, why not to you? And then the Lord was very quick to simplify it. Worry means lack of faith. The more faith, therefore, the less worry. Pero gusto nating idiin ang nasabi na natin, faith means work. So kung may faith ka, you work. Therefore, you worry less. Dahil may mabuti kang ginawa, may tanim ka sa buhay. Faith makes people do what they should. Hindi pwedeng faith ka lang sa isip, faith sa salita, pero walang aksyon. There should be productivity. And faith pleases God who gives in proportion to man's faith. Or let's say, to man's work according to that faith. Faith fills the mind with optimism, leaving no space for pessimism, no worries. Hindi como walang problema, kaya walang pag-aalala. Pwedeng may problema, pero bakit mo aalalahanin na isang bagay na hindi mo naman kayang mabago sa oras na yon? Mabuti pa, huwag ka nalang mag-alala at huwag mong isipin.
Isa, may makikita ka isang ginang ng OFW, nakatulala. Ba't ka ganyan? Naaalala ko kasi husband ko nasa abroad. Ano nagiging bunga sa'yo ng pag-aalala? Nalulungkot, nade-depress, etc., etc. Pastor, ano pong gagawin ko? Eh di huwag mo munang alalahanin kasi hindi naman nakakabuti sa'yo at hindi rin nakakabuti sa kanya. Tuwing ipapahayag mo sa kanya na naiinip ka, lungkot na lungkot, depressed na depressed, yun din ang nangyayari sa kanya. Naapektuhan din siya. Pareho kayo nagdurusa. Eh hindi naman siya uuwi ngayon. Hindi mo rin siya pinapauwi. So ang gawin nyo, tanggapin nyo muna ang katotohanan nyo ngayon at huwag nyong laging isipin kung ano yung nakakalungkot. Why worry about something that you cannot or will not even change? It is self-defeating. Kaya sabi sa ng isang makata, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. So kung talagang mahal na mahal mo ang magulang mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo na malayo, mas mamapapansin mo pa na hindi ka muna niya maalala ngayon, na hindi siya malulungkot. Kasi lagi kanyang naalala, tapos nalulungkot siya. Pag nag-aalala ang tao, maraming nangyayari sa kanyang katawan, pati ang sakit, madali siyang tablan. Nababawasan ang kanyang appetite, nababawasan ang resistensya niya sa mikrobyo at sa mga karamdaman. Pero wala naman siyang nagagawa tungkol doon. So alisin sa isip. Huwag gawing problema kung hindi ka naman handa ngayon para lutasin yon. Matthew 6:31-33. Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all of these. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. So it is becoming clearer that Jesus was telling people, do God's will, do what He wants. Don't worry, put your faith to work. And when you obey God, when you do things according to God's way, then you don't have to worry. Because the result of your obedience will be good. At pag ginawa mo yon na inuna mo ang Diyos, inuna mo ang kanyang kaharian o ang kanyang paghahari sa buhay mo, ang paghahari niya sa buhay din ng iba, yung mga ibang hinahangad mo, susunod na lang yon. Bonus na lang, pero hindi yon ang tunay na dahilan kung bakit ka nabubuhay dito sa balat ng lupa. Only people who don't know God worry excessively. Well, yun naman din namang mga nananalig at nananampalataya, nagwo-worry din dahil tao tayo, pero dapat not excessively. Hindi nagtatagal, hindi lumalala ang pag-aalala. Gumagawa ka ng paraan para ibaling ang isip mo sa ibang bagay, or you make yourself busy with positive and productive things. Sabi ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. It applies to temptation. Hindi mo naman maaalis na tumawid sa isip mo ang sari-saring mga tukso. Hindi mo yun napipigil, pero mapipigil mo namang magpugad sa puso mo yung tukso at mangyari na tulad ginawa mo na. Ganon din sa pag-aalala, sumasagi sa isip natin ang mga alalahanin, pero ang mga nananalig sa Diyos, itinataboy agad yon, pinapalitan ng pananalig at gumagawa ng dapat gawin para yung kinatatakutan ay huwag matupad. May action lagi. Jesus could be teaching people not only not to worry, but also not to be consumed by worry. So they could focus on more profound, higher concerns. Siyempre, pag lagi kang nakatali sa pag-aalala, mauubos yung iyong energy. Wala ka na ibang magandang magagawa sa buhay. Kaya sabi ni Lord, seek first the kingdom of heaven. Know God more. Your Father in heaven knows that you need all of this. Kaya pati prayer, mga kapatid, maiksi lang yung request portion because the Father knows what we need. Tanong ng iba, kung alam na po na pala ng Diyos, bakit kailangan panghilingin sa dasal? Hindi pinaliwanag ng Diyos, but there are things that He gives through prayer that without prayer He will not give. But there are many things He gives without prayer.
Pero para sigurado ka, di panalangin mo kung ano yung kailangan mo. Pero hindi mo kailangang ubusin yung panalangin mo sa iyong mga request. Kasi alam na yun ng Diyos. Bakit ko po sasabihin at ipapanalangin? Para maalala mo na sa Diyos nang gagaling yun. Hindi sa tao lang, hindi sa iyo. Maalala mong grasya lang ng Diyos. Kaya hingin mo, para pag dumating, alam mo kung kanino nang galing at huwag mong malimutan. Kung ganun pala, na alam ng Diyos ang ating mga kailangan, do not pray to inform God. Do not think that God is unaware of your needs. Diyos ko, nasa ospital po ngayon ang nanay ko. Sabi ng Diyos, alam ko. Operahan po siya bukas, mas alam ko. Kailangan po niya ng alam ko. Yung alam na ng Diyos, ba't mo sinasabi? So ano ba talagang kailangan mo? Hilingin mo na lang yon. But do not pray to inform God. Minsan yung mga leader ng mga group prayer, lalo public, yung prayer nila, ang kausap na tao Lord, alam mo po ang pangangailangan ng aming iglesia, pero actually nagpaparinig lang sa members. No? Alam na pala ng Diyos, ba't pinag-uusapan pa? No? So go direct to the point, because sabi, your Father knows what you need before you ask Him. Do not pray to inform God. It's a waste of time. And do not pray to convince God to be good or to be kind. Diyos ko, kaawaan niyo po ang nanay ko. Oo, maawain ako, di ba? Diyos ko, mahabag po kayo. Bakit mo kailangan kumbinsihin ng Diyos na maging mabuti? Mabuti naman talaga siya. So yung prayer mo dapat walang ganun mga kaartihan at walang ganun mga unnecessary parts. Kaya humahaba tuloy. Mark 4:38, nung merong storm na halos lumubog na yung sinasakyan nilang maliit na barko, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow and he was asleep. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we are about to drown?" Nakaka-insulto naman yon na parang hindi naman concerned si Jesus. So kung si Jesus payapa, ba't ka nagwo-worry? Di ba mahal niya tayo? Mas mahal nga niya tayo kaysa mahal natin ating sarili. So kung kaya niyang matulog, di matulog ka rin. Kasi parang sinasabi ni Jesus, kita niyo nang tulog ako, alangan naman lumubog to, no? Bakit kayo hindi matulog? Bakit yan namang problema? Tapos gigisingin niyo ako dito, pinoproblema niyo yung bagyo na yan. What do you think? Hindi ako concerned, hindi ko alam ang nagaganap, at ginagawa natin sa Diyos madalas yun. Parang hindi siya concerned. May mga bagay na nagaganap dahil may kahulugan. Imbes lagi kang mag-alala, manahimik ka, basahin mo yung kahulugan para hindi masayang yung event. Kasi kung minsan, nangyari na yung event, mahirap, masakit. Hindi mo nakita yung message kasi hindi mo pinag-isipan dahil wala kang ginawa kundi magreklamo, uulitin yung event. Hindi mo pa rin naintindihan kasi reklamo ka pa rin, worry, uulitin. Kaya marami tayong paghihirap, paulit-ulit. Kasi hindi natin natututunan yung lesson. Parang yung mga bumabagsak sa school, tuturuan, mag-i-exam bagsak, tuturuan, mag-i-exam bagsak, edi repeat. O uulit na naman, hindi pa rin nalaman yung dapat malaman, edi repeat. Yung ibang kaklase, 4th year na, siya 2nd year pa lang. Kasi hindi niya ipinapasa. Hindi nalalaman yung dapat malaman. Sa buhay, ganun din mga kapatid. Maraming mahirap na nangyayari kasi may lesson dapat matutunan. Pag natutunan mo, move on nga to the next lesson. Pero habang hindi mo yun natututunan, magpapaulit-ulit lang. Kaya may mga taong, bakit po kaya paulit-ulit ang problema ko sa buhay? Siguro paulit-ulit ka rin hindi natututo sa problema mo. Kaya uulit-ulitin, hindi ka pa pwedeng pumasa dahil bagsak pa yung grade mo. Hindi mo pa nalaman. Kaya maganda mga kapatid, kahit mahirap, huwag pag-aalala ang unahin. Itanong nyo sa sarili, ano ang lesson ng nangyayaring ito? Anong ginawa kong mali na dapat di ko na gawin ulit? O ano ang dapat ginawa kong tama na hindi ko ginawa? O hindi ko ginawa ng buo? Kaya tuloy kulang yung blessing, eto meron akong pinoproblema. Pag sabi mong, Eureka, I found it, I realized it, titigil na yung lecture ng langit kasi natutunan na. So pag puro worry ang inatupag, hindi ka magkakaroon ng tamang pansin na maiuukol sa lesson ng buhay. And about prayer also, do not pray to change God's mind. Focus on knowing God's will and on obeying God instead of convincing God to change His mind. Mas madaling iayon ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos
Kaya palitan pa natin yung kalooban niya para bumagay sa gusto nating mangyari. Sa patuloy ng Panginoon, Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Gaano sa ating karami ang tatamaan ng turong ito? Don't worry about tomorrow. It will take care of itself. Bakit yan itinuturo ng Panginoon? Because most worries are imagined. Karamihan sa ating inaalala ay bunga lang ng ating imahinasyon, ng ating malilikot ng mga guni-guni. Gaano karami sa ipinag-alala nyo noon ang natupad? Konti. Most of thoughts about the future are only imagined. And they're imagined only based on what you already know. And what you know now is limited. The less one thinks about the future, the less imagination, the less self-manufactured fears, the better for people. Do not fast forward your needs, your wants, your worries. Yun ang sinasabi ni Lord. The blessings for today are enough for the needs of today. You worry because you're thinking about the needs of tomorrow, hindi mo pahawak yung blessings for tomorrow. So hinahati mo ngayon yung blessings na dapat for today's needs, sa today's needs at tomorrow's needs, nagiging kulang tuloy pareho. Do not imagine bad and scary scenarios. Most worries are really based on imagination. Kaya mahalaga yung mind control. Kontrolin mo ang sarili mo. Sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Gusto mong mabago ang blood pressure mo, mabago ang kalusugan, mabago ang sitwasyon, baguhin mo yung pag-iisip. Kasi kung paano ka mag-isip, sumusunod ang iyong katawan. And there are scientific evidences that show that the cells of the body obey the brain up to a great point. So pwedeng ang sarili mong isip ang sumira sa iyong katawan, sa iyong kalusugan dahil sa mga pinag-iisip. Sabi ng Colossians 3:2, think about what is up there, not about what is here on earth. So think about God's solutions, not your worries. Think about God's provisions, not your wants. There is no want or need of yours that is bigger than God's capacity to provide. There is no problem that humans can invent or face bigger than God. So kung mag-i-imagine tayo mga kapatid, mag-iisip din lang sa mga mahilig mag-isip, ba't yun na lang natin isipin ang kadakilaan ng Diyos? Kanyang kabutihan, kanyang kabaitan, para mapayapa tayo. What is counterproductive about worrying about the future? Ano nga ba ang hindi maganda pagka ikay laging nag-iisip ng tungkol sa future? Pag nag-iisip tayo lahat ng problema sa future, yung mind natin nagpupunta na doon, nauuna, pero naiiwan ang ating katawan, nasa present ang katawan. Problema yon. Kasi nagiging aware ka of the problem, pero wala ka naman magawa tungkol doon dahil wala ka pa ron. Kaya siya counterproductive. Kaya may kasabihan, cross the bridge when you get there. Wala ka pa sa bridge, pinoproblema mo na kung paano mo tatawirin. Hindi mo naman nakikita yung bridge. Meron at merong paraan para tawirin yon, pero habang wala ka pa doon, hindi mo pa nakikita yon. So why think about it? It doesn't mean that responsible living entails no planning at all. You plan, so you harvest. Pero meron ka na ngayong general preparation for it. But the detail will come only when you are there. So don't think about the details before you get there. What is important is you are equipped, you have made your preparations, you have saved, just in case, you have planted, may mabubunot ka sa oras ng pangangailangan. Better not think of things that you could not change at the moment. It's a waste of energy, and it's a torture. Do not think of events that you cannot participate in
especially because you are distanced from it by time or by place. You can't change anything in the past because it's already happened. Kaya yung mga taong pinoproblema pa yung past, ayaw pa magpatawad, nagagalit pa tungkol sa past, mababago niyo pa ba yun? Hindi na. Kaya ang prescription sa atin ni Lord, forgive. Babalik-balikan mo. Ito yung binabalikan mo, nagagalit ka. Ito yung babalikan mo, sumataas ang presyon ng dugo mo. Ito yung binabalik-balikan mo, napupuno ka ng muhi, ng galit. Bakit mo binabalikan? Para torture na yung sarili? Mabuti sana kung ito yung babalikan mo, may magagawa ka para baguhin. Pero nanonood ka lang sa nagaganap nung nakaraan dahil hindi ka na pwedeng sumali dahil tapos na yon. Tapos yung mga nangyari na, ikaw yung talunan, ikaw yung kawawa, ikaw yung nasaktan. Bakit mo replay ka ng replay? Kailangan ng disiplina ng isip para matanggal ang pag-aalala, matanggal yung mga negative thoughts. At sabi yan sa Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Nalulungkot ka tuwing nakikinig ka ng mga tugtog. Bakit puro 70s pa rin ang pinapakinggan mo? 80s. Nalulungkot ka nga eh. Look forward. Or at least, look to today. Ba't di ka makinig ng mga pop music para hindi ka malungkot? Kung may nakakasakit ng ulo, mabuti na sumakit ng ulo kaysa malungkot. Laging iniisip yung past. Lagi tuloy natutulala. You could work and prepare for the future. You could do up to a point to participate in the shaping of the future. But like thinking about yesterday, it is also useless to worry about anything that is not yet happening at present. Bakit ka mag-aalala ng bagay na hindi pa nangyayari? Hindi ka rin makakapunta doon hanggang hindi ka dumadating in real time. Ba't hindi mo nalang atupagin yung nangyayari ngayon dito mismo? Lasapin ang dapat lasapin, enjoy ang dapat ma-enjoy. Kalimutan na yung nakaraan, lalo't pangit. At huwag isipin yung future, lalo't nakakatakot. Live for today. Actually, hindi mo naman alam kung buhay ka pa bukas. Pero nawa, mahaba pa. Pero alam ba natin yon? So, lugi ka naman na yung today mo na ubos ka, iisip about yesterday na tapos na, o ka iisip about tomorrow na hindi pa nangyayari at baka hindi mangyari. Nasayang, nadaya ka dahil yung oras mo ngayon napunta para sa iba. You cannot change anything in the future because it is not yet happening. And besides, as we have said, most of what we imagine never get to happen. And in the light of all these realities, Jesus says, do not worry. Gaano naman kahirap maintindihan na do not worry. Huwag mo na lang isipin. Do what you could, but do not worry about what you couldn't. After all, life takes care of life. Life finds a way. Sabi nga ng isang pelikula, mayroong mga sobrang mag-worry. Parang sa palagay nila hindi naaandar yung bahay nila pag wala sila ron. May mga nanay na aalis ka, may business trip o may bakasyon, pero walang ginawa kundi nagwo-worry pa tungkol sa nangyayari sa bahay nila. Meron nagwo-worry kung ano nangyayari sa kanyang negosyo pag wala siya, pero wala naman siyang magawa dahil wala naman talaga siya. Yung bakasyon niya tuloy, hindi niya na-enjoy. Yung ginawa niya, hindi niya nagawa. Dahil hati siya, nandun siya sa kanyang tunay na kalagayan at nandun siya sa gusto niyang puntahan na wala naman talaga siya doon in reality. But they're always worrying. Sino sa inyo ang nakapag-participate na sa pagpapaandar ng bansang Russia? Napakatandang bansa yan. Wala naman ni isa sa atin. Sino sa atin ang nagtatag ng Estados Unidos? Sino sa atin ang nagpapaandar, halimbawa, ng mga airport ng Amerika? Wala sa atin. Pero hindi nyo ba napansin? Umaandar din sila lahat. Kahit hindi tayo kasali. So pati mga buhay ng mga mahal natin, mga kumpanya natin, mga kakilala, aandar din yun. Huwag kayong mag-alala at huwag kayong laging sumali. Baka nga nakakasakal na tayo sa sobra natin pagsali at pag-aalala. Dapat nating pagtiwalaan ng kapwa natin na may ibang paraan ng paggawa ng isang bagay, hindi lang yung paraan natin, na pag hindi na natin paraan ng umiral, mali na lahat. Dahil umaandar ang lahat ng sistema sa mundo kahit wala kayo doon. Because life will always find a way. With or without you. And aren't you glad that it can go on without you? You can relax. You can take a break.
Sabi sa Ecclesiastes 1, 5-7, the sun comes up, the sun goes down, it hurries right back to where it started from. The wind blows south, the wind blows north, round and round it blows over and over again. All rivers empty into the sea, but it never spills over. One by one, the rivers return to their source. Ano yung isang message yan, mga kapatid? Umaandar ang planeta kahit di ka kasali, kahit di ka makialam, kahit hindi mo problemahin. Sa katunayan, yung mga bundok na nakikita natin, mga dagat, mga lupa, matagal na tayong nawala rito, nandiyan pa sila. Tutuloy ang lahat. So, don't overextend the scope of your worries. Let various people and segments who are assigned to their areas take care of their areas para hindi ka overstretched, para hindi ka stretched. Tomorrow will take care of itself. So live in the present. Huwag sayangin ang araw na to ng kaiisip sa nakaraan o kai-imagine sa darating pa lang. Because today is all you have. It is all you have to enjoy by yourself, with your loved ones. It is all you have to do what you must do. It's all you could help shape. Kumbaga sa mga cheque, mga kapatid, yesterday is already a spent check. Isang cheque yan na negotiate na, tapos na, baliwala na. Tomorrow is just a post-dated check. Hindi mo alam kung makakash mo or not. Only today, this minute, is your cold cash. Don't squander it by thinking about the past or the future. Do not waste now moments on tomorrow moments. Sabi ni Lord, today's blessing is enough for today. Let tomorrow worry about itself. Tomorrow will take care of itself. Ano-ano mga pinag-aalala nyo, mga kapatid? Marami yan pwede nating ipasa Panginoon. Alalahanin nyo lang yung pwede kayong mag-participate para yun ma-improve. Pagka hindi, give it all to the Lord. Entrust it to other people. Smell flowers more lengthily. Look at beautiful sceneries more intensely. Enjoy your now. Stop worrying. God even knows the number of our hairs. God does not allow one sparrow to fall on the ground without His permission. At sabi ni Jesus, you are worth more than many sparrows. God cares for you. God loves you. God has already equipped you to do many good things. Just get busy in faithfully doing good things and let God take care of the rest. Ama namin, turuan nyo kami na maging marunong mapili kung anong dapat gawin at hindi dapat. Na magawa namin yung naka-assign talaga sa amin, yung equipped kami para gawin at dapat namin gawin. At pagkatapos mag-relax na kami about other things that are assigned to other people, and especially things that are in your hands, O God. Give us the wisdom to know the difference, when to act and when not to act. When to be concerned and when not to be concerned. It takes wisdom coming from you to know the difference. Do not permit us to be deceived, O God. We want to be free from needless worry, and at the same time, we like to be responsible people. So turuan niyo po kami kung paano titimplahin ito sa aming buhay. Meanwhile, ipaalala niyo sa amin kung kami ay over-worriers. Teach us to relax in your presence. Teach us to be restful. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga personal na mensahe nito para sa ating buhay. At nawa ang buhay na ibigay ng Panginoon, matamasa natin in its full glory, in its beauty, in its delicious flavor, without having to worry needlessly. Dear God, as your people sit still and become silent before you, ipakita nyo sa amin kung anong area of our lives ang sobra kami nagwo-worry, and let your assurance, let your love be our strength. Let's spend some time in silent prayer.